So, meron tayong chemical and nervous control. So, anong sa tingin nyo, anong system ang kumokontrol sa chemical sa loob ng katawan natin? Anong system? So, syempre, kapag nervous, okay, nervous control, nervous system yan. So, ano yung mga, anong system yung kumokontrol sa mga chemicals sa loob ng katawan natin? Ano ba yung tawag sa mga chemicals na nasa loob ng katawan natin? So, ang tawag doon sa mga chemicals na pinoproduce ng katawan natin ay hormones. So, anong responsible na system? So, yung chemical control is under the regulation of the endocrine system, which includes various hormones. Okay? So, ano siya, slow acting, pero yung effect niya is long term. Yung namang nervous system is mabilis siyang mag-action, pero short term lang yung effect niya. Pero syempre, dahil sa nervous yan, pwede niyong gawing long term. Halimbawa, yung sa short term memory at saka sa long term memory. Okay, okay yung mga behavior na long lasting. Okay, so simulan natin sa nervous system. So yung nervous systems help us maintain the homeostasis of the human body. Okay, so it is composed of different parts that coordinates voluntarily and involuntarily action. Kaya meron tayong two main division. Yung central nervous system that is consists of the brain and the spinal cord that has 5 regions, cervical, thoracic, lumbar, sacral, and coccygeal na connected sa different parts of our body. So, ito yung mga connection nila. And then, yung second division is yung peripheral nervous system. So, yung peripheral nervous system or PNS is consists of the nerves at nahati siya sa dalawa, motor and sensory. At yung motor is nahati pa sa somatic nervous system at sa autonomic nervous system. Yung na kung saan nahahati pa siya into parasympathetic and sympathetic. So, yan yung mga nerves, okay, na connected sa mga different parts of our body. Okay? So, yun. So, ito nga yung parang diagram ng division ng nervous system. So, CNS and PNS. So, yung CNS may brain and spinal cord. Peripheral nervous system is motor and sensory. And then yung somatic and autonomic, na yung somatic, ang kinokontrol niya is yung voluntary, autonomic is involuntary. Kung maalala nyo, nabanggit ko na tong somatic na to, na kumokontrol nung external external urethral orifice or external urethral sphincter. Okay? Tapos, yung autonomic nervous system, okay, controls involuntarily. So, nandyan yung sympathetic and parasympathetic na nabanggit ko din last time. Sa pag-sympathetic, fight or flight. Kapag parasympathetic, rest or digest. So, halimbawa, nagkaroon ng sunog, ano ang nangyayari sa katawan nyo na minsan kaya nyo magbuhat ng mabibigat na bagay, ng ref, ng TV, kaya kahit mag-isa lang kayo, kaya nyong buhatin. Ano ba napoproduce sa loob ng katawan? Okay, adrenaline. Okay, so ito yung adrenaline na yung nagsasabi na kailangan ng fight. Okay, so kumbaga para makasurvive kayo dun sa at saka yung mga kailangan nyo i-survive dun sa ah, sunog. Okay, tapos yung mga yan is connected sa different parts of our body. Okay, so yan yung mga parasympathetic, ito naman yung sympathetic. And then, syempre, the basic structural and functional unit is of the nervous system is the neurons, okay? Or tinatawag nating nerve cell. So, ano ba ang function niya? So, ang function niya is to receive information, okay, galing dun sa mga stimulus or dun sa mga receptors, and then it will ipapasa nila from one neuron to another hanggang sa makarating sa integrating center or yung sa CNS na kung saan doon ipaprocess. Okay, kapag na-process na yung information na yon, magpo-produce ng appropriate response. Okay, so syempre kapag nakapag-produce ng appropriate response, dadalahin naman yung yung response na yan papunta dun saan? Sa muscles or sa organs na magiging responsible para dun sa response na na-produce. Okay? So, yun. So, i-conduct yun papunta sa mga output terminal.
Okay, and then syempre, meron tayong mas detailed na part ng neurons na kung saan, okay, makikita dito sa cell body. Okay, so ito yung cell body. So ang tawag diyan is soma. Okay, that is composed of the nucleus, yung endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosomes, mitochondria, tapos smooth ER, okay? And then dito sa soma is yung dendrites. Ano ba yung dendrites? So meron siyang several projection, unlike ng axon na isa lang. Okay, so anong mangyayari? So yung function ng dendrite is to receive information. Kaya kung makikita nyo, na may mga nakadikit sa kanyang mga axons. Okay, so dun sa axons na yan, paano sila nagko-connect? Through a synapse. So yung sagot kanina. So yung synapse, yun yung tatransmit ng signal. Ang tinatransmit nila is yung mga neurotransmitter. So, ibig sabihin, kapag na-receive na ni dendrite, is ita-transfer na, okay, papunta dito kay axon. Yung electrical signal or yung tinatawag nating action potential or yung mga impulses. Okay, so pag nag-travel siya dito, nakikita niyo yung color blue. So, yung color blue na yan is yung tinatawag nating myelin sheath or Schwann cell na kung saan pinapabilis niya yung conduction ng signal para makarating siya agad dito sa dulo ng axon terminal na kung saan ko-connect ulit siya sa isa pang neuron or sa muscles or sa organs na kung saan doon niya idadalahin yung information. Okay? So ano ba yung nangyayari doon sa ano bang klaseng signal? Yung nangyayari doon sa parts ng neuron. So yung una, so dito sa may dendrites, signal reception. So doon nire-receive. And then dito sa may part ng axon hilux na kung saan dadalahin ng dendrites yung information or impulse is signal integration. And then syempre dito sa axon na kung saan nandoon yung myelin sheath is dito nangyayari yung signal conduction. And then doon sa axon terminal, yung signal transmission na kung saan nandito yung synapse. Okay? So yung neuromuscular junction na kung saan nire-release yung neurotransmitter. So pag tinignan natin closely, ganito yung nangyayari dun sa mga axon terminal. So yung action potential na na-receive or yung impulse, ano ang nangyayari? Ang ginagawa niya is dinedepolarize niya yung axon terminal. So pag dinepolarize niya yung axon terminal, so ito siya, nag-travel na siya. Magbubukas yung yung voltage gated calcium channel. So ibig sabihin, pag bumukas yun, makakapasok si calcium. At kapag nakapasok si calcium, ano mangyayari? It will trigger exocytosis dito sa mga synaptic vesicles. So ibig sabihin, kapag nag-exocytosis na si synaptic vesicle that contains the neurotransmitter, ay mare-release siya, okay, papunta dun saan? Sa another neurons or dun sa muscles or sa organ kung saan dadalahin yung signal. So, yung neurotransmitter are released that facilitate the transmission of the impulse across a synapse. Okay? So, dahil doon, meron tayong different kinds of neurons. Sensory or afferent neuron. So, that carries impulses towards. So, pag sinabi natin towards, papunta sa integrating center na tinatawag nating CNS or yung central nervous system. At sa central nervous system, doon ipaprocess kung anong klaseng information or impulse yung daladala niya. And then kapag na-process na, dadalahin naman ni motor or efferent neurons away. So kumbaga, ide-deliver na niya yung yung magiging response. Okay? Dun sa specific na part ng katawan natin. Okay? So syempre, paano sila nagko-connect? So meron tayong tinatawag na association or connector neurons. So that integrates the information from sensory to motor. So, ano ba itsura niya mga yan? So, ganito yung itsura ng afferent. So, ito yung afferent, and interneuron na tinatawag din connector neuron. So, kumbaga para siyang capillary na nagko-connect ng arteries and veins. And then, yung peripheral nervous system, so, ito yung mga nerves. Okay, so meron tayong 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Okay, so sa 12 pair of cranial nerves, so tinawag siyang cranial dahil nasa ilalim siya ng brain.
Okay, nasa ilalim na part siya ng brain na mas malalaki itong mga cranial nerve compare dito sa spinal nerve. So, meron tayong olfactory para sa smell, optic, vision, oculomotor sa movement, and then meron tayo yung mga yan. So, tapos, ito yung mga function nila. Okay, na kung saan sila yung nagde-deliver nun. And then, meron din tayong vestibulocochlear. So, for hearing and equilibrium. So, pag sinabi natin equilibrium, para to sa balance. Okay, so mamaya di-discuss natin kung bakit yung equilibrium or yung balance is related sa hearing natin. Okay? And then yung mga cranial nerves na yan, connected siya sa spinal nerves, okay, na connected naman dun sa mga different parts of our body. So, yan yung sa nervous system. Okay? Sa endocrine naman, so yung endocrine, yung nagko-control ng chemical, okay? Chemicals na pinoproduce. So, di ba endocrine glands are ductless gland that releases hormones. So, yung hormones are chemical messengers secreted by glands. Okay, so meron tayong pineal, pituitary, thyroid, thymus, pancreas, adrenal, meron pa tayong iba-iba. Okay, na nagsisecrete ng hormone. So, ano yung mga hormones na nilalabas? So, halimbawa, sa hypothalamus, ito yung sinisecrete niya. Sa parathyroid, sa thyroid, adrenal, kidney, ayan, pancreas, ovary, testes. So, ito, nabanggit na napag-aralan na natin to last sem. Itong estradiol at saka progesterone, tsaka yung testosterone. So, paano ba nagko-connect or paano nagtutulungan si endocrine at nervous system? So, nagtutulungan sila ng ganitong way. Okay? So, syempre, halimbawa, sabihin natin, si hypothalamus, nag-signal siya kay pancreas na mag-release ng insulin. So, ibig sabihin, yung insulin, alam natin na ang function niya is to lower blood sugar level. Okay? Pag bumaba yung blood sugar level nyo, syempre meron yung side effect sa loob ng katawan nyo. Okay? Or sa inyo mismo, kapag masyadong bumaba yung blood sugar level. Kaya anong gagawin ni hypothalamus? So, si hypothalamus, magsisignal din siya kay sympathetic nervous system na mag-release si pancreas ng glucagon, si medulla cortex ng itong mga hormones na to, si pituitary nito, na kung saan nagkakaroon tayo ng glucogen decomposition. Okay, so pag nagkaroon ng glucogen decomposition, tataas yung blood sugar level. So, ibig sabihin, mababalance niya yung pagbaba nung blood sugar level na nung na-produce si insulin. So, ibig sabihin, magkakaroon ng balance. So, ito yung tinatawag nating homeostasis. Okay, so yan yun. Intindihan po ba? So, syempre, yan ay sa animals or sa tao. So, syempre, meron tayo sa plant. So, yung plant, which is sessile, okay, so hindi sila nakakagalaw, pero syempre, nakaka-respond sila sa mga stimuli kagaya ng light, ng water, ng touch, wind, etc. So, ang tawag doon ay tropism. So, yung tropism, syempre, kailangan ng receptor and effector para makapag-respond siya. And then, syempre, kapag nag-respond siya, pwede siya maging positive or negative. Kaya meron tayong different types of tropism. So, yung unang type natin ng tropism is ito, yung phototropism. So, kaya kung makikita nyo, itong halaman is nagsisik kung saan merong liwanag. Kaya pagayan yung tubo niya. And then, ito naman pangalawa, is kumapit siya dito sa sanga para kumbaga to support. Okay, so sa touch 'yan to. So support dun sa kapag paglaki niya. Okay? And then this one, so ang tawag dito ay tigmo, so sa touch. And then this one is geotropism na kung saan kahit kung natumba siya, hindi pa ganito yung paglaki niya. Yung pagtubo niya is against the gravity, kaya pag ganun yung tubo niya. And then, ito namang isa is hydrotropism. So, water ito. Okay, so alam natin na kailangan ng plants ng water. Kaya ang tendency ng mga ugat, which is dahil kailangan nila ng tubig, is mag-grow kung saan mas makakakuha sila ng available na water. Okay? And then, syempre, meron tayong chemicals din sa kanila. So, kumbaga, yun yung kanina, yung sa nervous nila. Pero, syempre, wala naman sa nervous system.
So yung hormones, ano ba yung hormones? So yung hormones ay chemical messengers, okay? So chemical messengers that regulate that regulate various biochemical and physiological responses that include seed germination, flowering, photosynthesis, fruit ripening, and shoot and root development, at kung ano pa yung mga nangyayari na processes dun sa loob ng halaman or ng plants. So merong 5 hormones or yung growth regulators. So yung auxin, gibberellin, cytokinins, ethylene, and abscisic acid. So simulan natin dun sa auxin. So auxin influences plant growth. So found in leaves and stems. So usually sa shoot tip yan nakikita. So growth siya. So responsible siya sa plant growth. So syempre pagka-growth, ano siya, kailangan ng enlargement and elongation ng cell. Okay, so saan siya karaniwan tumutubo or nakikita? Sa shoot tips and saka sa local meristem. So syempre, ano ba yung tip? So ang tawag dun is apex. So responsible yung auxin sa apical dominance. Na kung saan kaya 'di ba minsan kapag yung halaman is pinutol nyo dito sa itaas, ang tendency is sa tabi tumubo. Kumbaga lalago siya, mas malago siya sa side. Okay? And then, itong auxin din is nag-ano siya, involve in tropism responses. So saang klaseng tropism? Sa photo and geotropism. So positive response yung ginagawa niya sa mga tropism. Okay, so halimbawa, kagaya nito, kung saan mas maraming yung auxin is doon nagkakaroon ng elongation. Okay, so yun. And then, yung gibberellins or gibberellic acid, have a regulatory function. So, they are produced in shoot apex. Okay, so ibig sabihin, nasa meristem ng apical bud, kagaya ng, ang tawag doon, ng auxin. Okay, so ibig sabihin, pwede rin siya sa roots at saka sa young leaves and embryo. So, ano bang ginagawa niya? So, ang ginagawa nitong gibberellic acid or gibberellins is for flower development, embryo development. Ibig sabihin ay present sila doon. Okay, and then shoot and apical meristem and then root development. So, nakikita nyo din yung mga position nung ibang hormones na present dun sa part ng stem or nung halaman. Kaya yung gibberellins, so dahil it stimulates cell division or cell elongation, ang ginagawa sa kanya is ginagamit siya commercially. Okay, commercially para ano? Para yung maliliit na prutas is lumaki. Okay, so kumbaga increasing fruit size of mga seedless grapes. Okay, so dahil i-stimulate cell division. So syempre mas lalaki yung prutas kapag mas madami yung cells. And then yung pangatlo is yung cytokinin. So yung cytokinin, kagaya ng gibberellic acid, promotes also cell division. So it is found in all tissues with considerable cell division. So, ibig sabihin, kung nasaan present yung madaming cell division, meron ding cytokinin. So ibig sabihin, together with auxin and gibberellins, they interact and they influence the differentiation of tissues na kung saan mag-stimulate siya ng bud formation. And then, yung pang-apat is yung ethylene. So, yung ethylene is yung gaseous hormone na kung saan it is responsible sa senescing or ripening or aging fruits. Okay, senescing of flowers. So, pag sinabi natin senescing, ito yung mahuhulog na. Kaya di ba merong mga prutas kapag hindi nasusungkit sa puno is kusang nalalaglag. So si ethylene yung nagkokos nun. At yung ganun din yung sa flower kapag tapos na siyang magbulaklak or kumbaga na-pollinate na siya, kusang nalalaglag yung parts ng bulaklak, may iwan yung ovary. So yung ethylene yung responsible doon. Kaya naman 'di ba sa mga palengke ang ginagawa is tinatanggal yung alin? Yung mga hinog na. Okay, hinog na prutas or gulay dahil nagpo-produce to ng ethylene gas. So, syempre, para hindi
hindi mahinog agad yung mga kasama niyang prutas, is tatanggalin siya. Okay, pero kung gusto naman na mahinog yung mga yon is ilapit siya sa mga hinog na or yung meron ng mga sira. Kasi yung ethylene gas is mabilis na kakalat dun sa mga ano niya, neighbor niya. And then, syempre, kung meron tayong growth, meron din tayong inhibitor. So, ano ba yung inhibitor natin? Yung abscisic acid. So, ano ba ang ginagawa nitong abscisic acids? Inhibitors, kagaya nitong abscisic acid, which is widespread in plant body. Okay, so ibig sabihin, present siya sa leaves, sa stem, and sa root. So, moves readily through plant. So, ang ginagawa niya is, it is involved in with leaf and fruit abscission. So, abscisic nga acid, abscission. Okay, ano ba yung abscission? So, kumbaga, nahuhulog. Kaya yung mga tuyong dahon na, kumbaga na ano ng dahon, na tuyot na dahon na is kusang nalalaglag at yung mga prutas. Okay, so it is also responsible sa dormancy. Alam natin na yung dormancy is yung rest period ng mga buto. Okay, so responsible yung abscisic acid dyan.